teacher student today in the subject of Araling Panlipunan. So, my name is Rosella Vade Luna Placides. So, I am here to teach you about the topic of human rights. So, before we start, mag-pray muna tayo. Lahat tayo tumayo. Iyoko natin ating mga Dear Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Buksan niyo, Panginoon, yung isip ng bawat isa, Lord God, na maunawaan, Lord God, bigyan niyo, Panginoon, ng karunungan, na maunawaan, Lord God, yung bawat aming tatalakayin ngayong umaga, Lord God, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapulihan sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. So, everybody sit down at sit properly, and kung may mga kalat is pakipulot. So, now, kung tapos na, let me check the attendance. So, if your name was called, then say present. Jocelyn. Present. Isila. Present. Ninya. Present. Okay. So, everybody stand up. So, kantahin natin ngayon yung kantang Kumusta Song. Are you ready? Ready. Okay, 1, 2, 3, go! Kumusta? Kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y nagagalak, masaya't natutuwa. Tralalalalala, 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 tralala. Isa pa. Kumusta? Kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y nagagalak, masaya't natutuwa. Tralalalalala, 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 tralalalalala. Palakpakan natin ang mga sarili. Everybody sit down. So now, as you can see, class, may mga hawak ako ngayong mga papers. Sa papers na ito, nakapaloob dito ang mga naka-scramble na word, ay mga naka-scramble na words. So, do you know scramble words? Ang mga scramble na words ay ang mga salita na kung saan atin itong mga ipinag-mix na kung saan pag binuo natin ay makakabuo tayo ng mga salita. So now, i-distribute mo na to sa inyo. So I have here 6 na papel. So meaning, 3 kayo is tagdadalawa. Okay. So, para masagutan niyo yan, class, ngayon, para masagutan niyo at mabuo niyo yung mga salita na yan, kailangan nyo makinig sa aking lessons, makinig ng mabuti, at para malaman, dahil sa aking lessons, diyan nyo malalaman kung paano nyo mabubuo ang ilang mga salita. So now, let's proceed na sa ating lessons ngayon. Sino bang nakakaalam na, o may mga kunting kaalaman na tungkol sa ating topic ngayon? Ano bang topic natin ngayon? Human rights. Our topic for today is all about human rights. So, sino ang pwedeng makapagbasa? Raise your hand kung sino gusto magbasa. Isila, pakibasa nga ng ating meaning ng human rights. Please stand up. Human rights. Human rights belong to each and every one of us equally. So, meaning, ang human rights na kumbaga sa Tagalog ay karapatang pangtao. Ibig sabihin, ang human rights, ang karapatang pangtao ay nabilong sa lahat. Hindi lang siya sa iisang tao. Ano man ang iyong kasarian, ikaw man ay babae, lalaki, ikaw man ay may kapansanan o wala, ikaw man ay mayaman o hindi, meron kang karapatan sa iyong sarili, karapatang pantao. So, for the next slide. O, sino ang gustong magbasa ng unang stanza? Jocelyn, pakibasa nga. Human rights are standards that recognize and protect the dignity of all human beings. Human rights govern how individual human beings live in society and with each other, as well as their relationship with the state and the obligation and the state have towards them. So, ibig sabihin, ang karapatang pantao, ito yung ating mga pamantayan na ating mga kinikilala, at siya yung nagproprotekta sa ating mga dignidad bilang isang individual sa ating lipunan. So, ang karapatang pantao, ito yung namamahala sa kung paano ba tayo namumuhay bilang isang individual sa ating lipunan, gayon din naman sa ating mga relasyon sa
sa ating mga estado at obligasyon natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, sino ang makakapagbabasa niya? Pabasa naman ang second stanza. Human rights Pakilaksan ng boses. Human rights law obliges governments to do some things prevents them Sino lang? from doing others, and individuals also have responsibilities in using their human rights. They must respect the rights of others. No government group or individual person has the right to do anything that violates another's Rights. Okay, ibig sabihin, sabi dyan, human rights law obliges governments to do some things and prevents them from doing others. Individuals also have responsibilities in using their human rights. They must respect the rights of others. No government group or individual person has the right to do anything that violates another right. So meaning diyan, syempre ang nagpapatupad ng ating mga batas dito sa Pilipinas ay ang ating mga pamahalaan. So wala naman talagang pamahalaan na magpapatupad ng batas na kung saan makakalabag dun sa batas na para lang masakta ng ibang tao, hindi nagpatupad ng batas para sa kamalian, kundi yung batas ay pinatupad para ating sundin at iwanan o hindi sundin yung mga maling gawain. So meaning, tayo bilang isang individual, may mga karapatan tayong pantao. Halimbawa ng mga karapatang pantao, meron tayong karapatang makapagsalita, meron tayong karapatan na maging malaya, karapatang maging mabuhay, karapatang magtrabaho, karapatang mag-aral. So meaning, dahil may mga karapatan na tayo, hindi lang tayo basta may karapatan lang. Meron din tayong, bilang may karapatan na isang tao, meron tayong obligasyon at meron tayong responsibilidad na galangin din natin yung karapatan ng iba gaya ng paggalang natin sa ating mga karapatan sa ating mga sarili. So now, alamin natin yung mga examples, 10 basic examples of human rights. Ano-ano ba ito? So una, pakibasa nga, Isila, ang una nating basic examples of human rights. Right to life. First, please stand up. Right to life. This right means that no one, including individuals and the government, can kill you. Because it is the government's responsibility to protect human rights, they must create laws that safeguard human life and protect you if your life is endangered. The right to life is often invoked in discussions surrounding war, police brutality, capital punishment, and self-defense. So, ibig sabihin, ang number 1 natin ay right to life. Ibig sabihin, meron tayong karapatan na mabuhay. So, ito yung nangangahulugan na walang sino man sa atin, kabilang din ang mga ano man ang iyong katayuan, ikaw man ay mayaman o hindi, kahit sino man, walang karapatan sa iyo na ikaw ay patayin, na ikaw ay saktan, na ikaw ay abusuhin dahil meron tayong karapatan na mabuhay. So, responsibilidad ng gobyerno na tayo ay protektahan. Protektahan ang ating mga karapatang pantao dahil sila ang lumikha ng batas na nangangalaga sa buhay ng tao at nagproprotekta sa iyo kung ang iyong buhay ay nasa panganib. So, yun. Pangalawa, pakibasa nga, Jocelyn. The right to equal treatment before the law. The right to equal protection means that individuals must be treated the same as others in similar conditions. Different treatment under the law based on things like race or gender violates a person's human rights. In the UDHR, equal protection is described in Article 7. All are equal before the law and entitled without any discrimination to equal protection of the law. So, ibig sabihin, ang pangalawa natin ay the right to equal treatment before the law. Ibig sabihin,
ito naman yung karapatan at tayo bilang isang individual ng lipunan ay meron tayong karapatan na dapat pantay-pantay ang pagtrato sa atin. Ikaw man ay babae, lalaki, mayaman ka man o hindi, dapat pantay-pantay yung pagtrato. Katulad dun sa kung ano man ang trato nila sa iba, ganun din dapat sa atin kasi dapat ay pantay-pantay. Ang iba't ibang pagtrato sa ilalim ng batas, katulad lamang ng di ba minsan tinatrato yung mga may kapansanan, di ba? Iba yung pagtrato nila dun sa mga taong may kapansanan, dapat pantay-pantay. Ano man ang iyong kasarian, may kapansanan ka man o wala, dapat pare-pareho ang ating mga pagtrato sa isa't isa. So, yun. Pangatlo, pabasa na lang niya ng pangatlo nga. Ito na lang yung black. Pakibasa nga niya yung color black na lang. The right to freedom from torture Torture and and inhumane treatment. Yan. Ang pangatlo natin is the right to freedom from torture and inhumane treatment. So this right is one of the negative rights in the UDHR, which means freedom from something. It states that no one should be subject to torture or to cruel, inhumane, and degrading treatment or punishment. This applies to medical and scientific experimentation, meaning that no one should be subjected to it without consent. The UDHR specifically says that the government needs to protect people with disability because they are at an increased risk for degrading treatment. So meaning, ang pangatlo natin is all about the right to freedom from torture and inhumane treatment. So meaning dyan, walang sino man dapat daw sa karapatang ito, sinasabi dito, na walang sino man ang dapat daw na pahirapan, walang sino man ang dapat na pagmalupitan, dahil daw ang paggawa daw ng mga bagay na ito ay hindi makataong bagay at isang pang-aabuso o parang parusa ng isa-isang tao. So meaning, kailangan daw ng gobyerno, di ba gobyerno nagpapatupad ng batas? So sa right na ito, sinasabi dito na dapat ang gobyerno ay kailangan ding protektahan yung mga tao na may mga disabilities, mga kapansanan, kasi sila daw yung may mga, dahil sila yung nasa mataas na panganib. Bakit nasa panganib? Halimbawa na lang is pilay, di ba? Pag pilay, hindi na siya magagaling. Pwede mang lagyan siya ng bakal, pero hindi na siya talaga may babalik yung tunay niyang paa. Kaya kailangan din protektahan ng gobyerno yung mga taong may mga disabilities. So, let's proceed to number 4. Miss Jocelyn, pakibasa. The right to marry and have family. So, yun lang. So, yan. Pang-apat natin is the right to marry. The right to marry and have family. This right states that everyone of full age without any limitation due to race, nationality, or religion has the right to get married and start a family. Both people in the marriage must also give their free and full consent. No one has the right to marry someone who doesn't consent. The right to marry is not an absolute right, which means that it's subject to national laws that make certain marriage, like a marriage between close relatives, illegal. So meaning, sa pang-apat natin is meron tayong karapatan na magpakasal at magkaroon ng sarili nating pamilya. So meaning, isinasaad dyan na sinasabi dito na ikaw daw ay merong karapatan ka ano man ang iyong edad. Sabi kasi dyan full age daw, ano man ang iyong edad, meron kang karapatan na magpakasal. Pero sabi dyan, ipinagbabawal na ikaw ay magpakasal kapag hindi sa'yo pumayag. At sinasabi din dito na ang itong right daw na ito ay hindi pa daw ito pinapatupad. Kasi nga, di ba meron tayong may batas kasi na sasabing illegal pero hindi pa siya pinapatupad. Yung pagpapakasal sa sarili mong kamag-anak. So, yung batas na yun is hindi pa siya pinapatupad. So, yun. Sa number 5 na, pakibasa Miss Isila. The right to freedom of thought, religion, opinion, and expression. So, yun. The right to freedom of thought, religion, opinion, and expression. Everyone has the right to hold opinions. Ibig sabihin, ang bawat isa ay meron tayong karapatan o malaya tayong makapagsalita.
malaya tayo makapagbigay ng opinion sa isa't isa, at malaya tayong maging isang taong relihiyoso. Malaya din naman tayong magpalit ng ating mga paniniwala. Sabi dyan, this applies to both individual practice or within a community. The right also protects a person's right to seek, receive, and impart information and ideas through any media. In many countries, freedom to expression or freedom of speech considered the most important right. What counts is protected speech is frequently debated. So, ibig sabihin, sinasabi dyan, ang pinaka-importante daw na karapatan ng tao is yung freedom na makapagsalita ka. Kasi baga ang mga tao may iba't ibang paniniwala, may iba't ibang perspective sa buhay. Kaya sinasabi dyan na ang pinakamahalaga daw ay yung may karapatan kang makapagsalita. So, yun. Let's proceed to number 6. Anin niya pakibasa? The right to work. Ayun, the right to work. Tayo ay mayroong karapatan na makapagtrabaho. This right encompasses a variety of work-related concerns. Everyone has the right to work, but they also have the right to favorable conditions. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may karapatang magtrabaho at meron din naman silang may karapatan din naman silang humingi kung ano yung mga kondisyon na gusto nila. So, saan na ba tayo? And protection against unemployment. So, syempre sa pagtatrabaho, kailangan din natin ng mga protection. People must also receive equal pay for equal work. So, syempre, meron tayong karapatan bilang isang may trabaho, meron tayong karapatan na bigyan ng sweldo na pantay-pantay. So, as well as the right to form and join trades union, equal pay for equal work remains a big issue around the world and intersects with discrimination based on gender and race. So, yun. For the next, Miss Jocelyn, pakibasa number 7. The right to social services. So, yun. Ito yun. The right, ang pang-pito natin is the right to social services. Ang ibig sabihin yan yung mga bagang tinatawag nating mga SAP. Di ba, baga ngayong may crisis tayo, may tinatawag tayo mga SAP. Yung mga tao na wala ng trabaho, yung mga kompleto ang katawan nakakapagtrabaho pa. Pero pag yung may disabilities, hindi na sila nakakapagtrabaho. Ibig sabihin dyan, ang gobyerno ay kailangan ding magbigay ng social services. Ibig sabihin, meron dapat is na tulad ng mga bigas, mga dilata, mga pagkain, dapat ang gobyerno nagpapaabot din dun sa mga, parang tulong baga dun sa mga taong hindi pa nakakapagtrabaho, tulad na may mga taong may disabilities. So, yun. Number 8, pakibasa nga, Isila. The right to privacy. So, yan, the right to privacy. The right to privacy is the right to individual autonomy that is violated when states interfere with penalties or prohibit actions that essentially only concern the individual, such as not wearing safety equipment at work or committing suicide. State justifies such interferences with the social cost of the action prohibited or instance to the healthcare system. The right to privacy encompasses the right to protect a person's intimacy, identity, name, gender, honor, dignity, appearance, feelings, and sexual orientation. So, ibig sabihin dyan, the right to privacy. Bawat isa kasi sa atin ay may kanya-kanyang pangalan, may kanya-kanyang gender. Ibig sabihin dyan, the right to privacy, ang bawat individual ay may karapatang igalang. Igalang yung ating mga, kumbaga, meron tayong mga, kapag ang mga estado ay nakikialam, ibig sabihin, meron din tayong right to privacy na dapat hindi nila pakialaman kung ano yung meron tayong, halimbawa, meron tayong sariling lupa. Kailangan, kasi ang mga tao is may kanya-kanyang privacy na sa kanila lang yun. So, ibig sabihin, dapat, ang gobyerno ay kailangan ding protektahan yung mga ganun. So, tayo ay may karapatan na protektahan yung ating mga pagkikilanlan, may karapatan tayo na protektahan yung ating mga pangalan, yung ating mga kasarian, yung ating mga dignidad, yung ating mga itsura, yung ating mga damdamin at orientasyong sexual ng isang tao. So, yun. Pang 9, pakibasa nga,
Jocelyn? Right to education. So yun, right to education. Ibig sabihin, right to education, meron tayong karapatang mag-aral. So the right to education is a fundamental human right. Every individual, irrespective of race, gender, nationality, ethnic or social origin, religion or political preference, age or disability, is entitled at a free elementary education. So ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay meron tayong karapatan na mag-aral. Ano man yung ating katayuan. Yun nga, lalaki ka man o babae, mayaman ko man o hindi. Ang bawat isa ay may karapatang mag-aral at may karapatang magkaroon ng libreng edukasyon. So, yun. Last natin, Ninya, pakibasa. Number 10. Please stand up. Please stand up right to asylum. Asylum. Right to asylum. Okay, number 10. Right to asylum. Ibig sabihin, the right of asylum is an ancient juridical concept. So, meaning sa the right to asylum, halimbawa is ikaw, sa sarili mong bansa, ikaw ay inuusig. Kumbaga, do you mean inuusig is, ikaw ay nililitis. Ikaw ay nagkaroon ng kaso dito sa ating bansang Pilipinas. Halimbawa, sa sarili mong bansa, nagkaroon ka ng kaso. So, meaning, maaari kang lumipat ng ibang bansa at tulungan ka doon kung sakali mang halimbawa, yung may mga natataas na katungkulan sa ibang bansa, pwede ka nilang tulungan at maaaring din sa lugar na yun ay pwede ka nang tumira sa karapatan na yan ay karapatang protektahan kapag ikaw ay nuusig sa sarili mong bansa ay maaaring protektahan ka ng ibang may matataas na katungkulan doon sa ibang bansa. So, yun. So, wala na. Yun lang. For our application today, let's go back for the... Balik na tayo sa ating mga scramble words. So, naisipan nyo na ba kung ano ba yung mga, mabubuo yung mga salita dyan sa scramble words na yan? So, sinong gustong mauna? Okay, Miss Jocelyn, ano yan? Right to education, right to asylum, right to life. Okay, right to education, right to asylum, at right to life. So, how about you, Isila? Right to social services, right to marry. Okay, right to marry and right to social services. How about you, Ninya? Right to work, right to privacy. Okay, right to work and right to privacy. Palakpakan natin ating mga sarili. Okay, now let's have an activity for the application sa ating napag-aralan ngayon. So, okay, 2, 4. So, yan. Ang mga hawak nyo ngayon is mga 9 basic example of human rights. So, may babanggitin ako ngayong mga definitions at i-raise nyo lang ang inyong mga kamay para sagutin kung alin bang tinutukoy dito. So, ready na ba kayo? Yes, ma'am. Okay. So, for the first definition, okay. Okay, it is the right daw. Ito ay isang karapatan ng isang individual na dapat ay pare-parehas daw ang trato. Ano man daw ang inyong kasarian, dapat ay pare-parehas tayo ng pagtrato sa isa't isa. Anong rights ang tinutukoy dito? Raise your hand kung sino gustong sumagot. Right to equal treatment before the law. Yes, very good! Palakpakan natin si Jocelyn. Okay. For the next question. Sinasabi dito na itong right daw na ito is isang negative daw na rights. Dahil daw, sinasabi dito na dapat daw ang bawat isa ay malaya from torture o yung mga inhumane treatment. Ano yon? Right to freedom from torture and inhumane treatment.
Okay, right to freedom from torture and inhumane treatment. So, very good. Palakpakan natin si Ninya. Okay. For the next question. Ano man daw ang iyong edad ay may karapatan kang magkaroon ng sariling pamilya. Right to marry and have family. Okay, very good. Palakpakan natin si Ninya. Okay. For the next question. Sa karapatang ito ay meron kang karapatan umalaya kang bigyan ng pantay-pantay na sahod. Saan yun? Okay? Right to work. Okay, very good. Palakpakan natin si Jocelyn. Right to work. Oh, in the next question. Sa karapatan ito, ikaw ay may karapatang protektahan ang iyong sariling dignidad, ano man ang iyong pangalan, ano man ang iyong kasarian, ang identity, ikaw ay karapatang protektahan ang sarili mong personal na buhay. Ano yun? Right. Okay? Right to privacy. Okay, very good. Right to privacy. Palakpakan natin si Jocelyn. Okay, for the next one, ano man ang iyong katayuan sa mundong ito, ikaw ay may karapatang mabigyan ng libreng edukasyon. Right to education. Okay, right to education. Palakpakan natin si Mrs. Sila. Okay. Sa karapatang ito ay ikaw ay may karapatan na halimbawa ikaw ay inuusig sa bansang ito. Pwede kang may karapatan sila na ikaw ay lumipat sa kabilang bansa. Okay, right to asylum. Palakpakan natin si Ninya. Okay, ilan na lang? Dalawa. Okay, sa karapatan namang ito is, halimbawa, pag may disabilities, meron din silang karapatan na bigyan ng mga damit, mga pagkain, nang sa ganun ay Right to Okay. social service. Okay, very good. Right to social service. For the next one, ito ay karapatan na ikaw ay may karapatang mabuhay bilang isang individual. Right to life. Okay, very good. Palakpakan natin ang ating mga sarili. So, yon for the last na gawain. Sa lahat ng 10 basic na aking inaral o tinuro sa inyo, alin sa inyo yung tumatak sa isip nyo na sa tingin mo ay pinaka nagustuhan nyo? Alin sa tingin nyo yung gusto nyo dun sa 10 yun? So, sino ang gustong mauna? Okay, I will give you 2 minutes para makapag-isip. Okay, I will call Miss Jocelyn kung ano yung kanyang right. Right to life. Okay, right to life. Bakit? Right to life kasi it means parang predict dito yung karapatan mong mabuhay. No one can kill you kasi may right to life ka nga. Then kung wala kasi yung right to life, how can we live? Parang paano tayo mabuhay kung wala naman tayong buhay kung wala Yes. tayong rights. Oh, very good. Right to life yun sa kanya kasi sinasabi dito ng pinakamahalaga daw na right ay ang karapatang mabuhay. So, yun. Next, Ninya, how about you? Ano sa tingin mo? Right to work. Right to work, okay. Ano sa tingin mo? Bakit right to work? Then may karapatan lahat na magtrabaho. Oo. Okay, very good. Right to work daw dahil tayo may karapatang magtrabaho at mabigyan ng pantay-pantay na sahod. So, how about you, Isila? Right to marry. Okay, right to marry. Why? I know. Right to Ay, nagbabagong isip. Ano sa tingin mo? Right to? Right to right to marry. Okay, and right to have marry na lang daw. family. Right to marry and have a family. Bakit? Tayo may dati sa atin may karapatang magpakasal at magkaroon ng pamilya. Yan. Very good. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili at okay, yun lamang sa umagang ito at maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Ay sana sa next meeting ay muli ko kayong makita. So, goodbye class.
Goodbye. Bye. Okay. Yun na. Yun lang din. Whoa,